Hindi na siya babalik, Clary. Kahit anong gawin mo, hindi na siya babalik sa bahay na yan. Pumasok sa tainga ko ang mga salitang yon na parang isang matalim na bubog. Hindi ito isang sigaw o boses ng galit, kundi isang malamig na pabulong na galing sa isang boses na hindi pamilyar. Napatigil ako sa paghihiwa ng sibuyas. Ang kutsilyong hawak ko ay tila biglang naging mabigat. Nakatayo ako sa kusina ng aming mansyon, naghahanda ng bistek Tagalog, ang paborito ni Rafael. Alam kong huli na siya. Mga 11:00 na ng gabi at wala pa rin siya. Ngunit hindi ako nag-aalala. May meeting lang siguro. Iyan ang laging sinasabi ko sa sarili ko sa loob ng 10 taon. Nanginig ang aking mga kamay. Napalingon ako sa cellphone na nakapatong sa countertop. Isang tawag yon mula sa isang hindi kilalang numero. Kusa itong nag-auto-answer dahil sa isang pagkakamali ko kanina. Kaya pala narinig ko ang boses na yon. At sa likod niyon, may marahang tugtog ng jazz at isang babaeng tumatawa ng mahina. Ang tanging lugar na babalikan niya ay ang kama ko. You are just his old rug na iniiwan niya sa gate bago siya pumasok. Patuloy ng boses, puno ng pag-uyam. Kung kailangan mo ng patunay, pumunta ka sa King's Crown Hotel, room 302. Ngayon na. Baka maabutan mo pa siyang nakangiti, pero huli na ang lahat. Walang tunog ng pagbagsak ng kutsilyo, walang pagsigaw. Tila bigla akong naging bato. Ang aking lalamunan ay biglang sumikip. Hindi dahil sa usok ng sibuyas, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Tumingin ako sa ulam na aking inihahanda. Ang sariwang baka, ang sarsang inihanda ko nang may pag-iingat. Ginamit ko ang huling natira kong allowance para lang mabili ang paborito niya. Ang lahat ng pagod ko sa pagiging isang perpektong asawa ay tila nagbago ng anyo, naging isang malaking, nakakabinging katahimikan. Tinakpan ko ang lutuan at nagmamadaling nagpalit ng damit. Hindi ko tinawagan si Rafael, hindi ako humingi ng paliwanag. Ang mga taon ng pagsasakripisyo ang nagdikta sa akin. Kailangan kong makita, hindi makinig. Ang mga hita ko ay nanginginig habang nagmamaneho ako, ngunit hindi ako bumagal. Sa loob ng taxi, ang tanging maririnig ko ay ang mabilis at maingay na tibok ng aking puso laban sa dibdib ko. Pagdating ko sa King's Crown, isang lumang hotel na malayo sa status ng pamilya De La Vega, sinalubong ako ng amoy ng murang disinfectant at usok ng sigarilyo. Sa ika-3 palapag, tumigil ako sa tapat ng room 302. Ang paghahanap sa aking susi ay tumagal ng isang kawalang hanggan. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa labis na lamig. Ilang sandali pa, isang matigas na paghila ang pambukas sa pinto. Ang una kong nakita ay hindi ang aking asawa, kundi ang isang babaeng nakatapis ng puting kumot. Umiiyak ng pabalang. Maganda siya, bata, at may matapang na ngiti na biglang napalitan ng takot nang makita ako. Ngunit hindi siya ang dahilan kung bakit biglang huminto ang paghinga ko. Nandoon si Rafael, nakahandusay sa kama, nakahubad. Ang mukha ay tila nakanganga at maputla. Hindi siya natutulog. Hindi siya gumagalaw. Sa loob ng ilang segundo, inakala ko lang na himatay siya. Ngunit ang kulay ng kanyang mga labi, isang kulay ube na hindi natural, ay nagpaliwanag ng lahat. Patay na siya. Bulong ng babae, hindi sa akin kundi sa sarili niya. He's dead. Sa wakas, dumating ang mga pulis at ang forensic team. Dinala ako sa isang sulok ng silid. Ang amoy ng kwarto ay puno ng hininga ng kamatayan at matinding paninibugho. Nagsimulang magtanong ang isang pulis, ngunit hindi ko marinig ang kanyang mga salita. Ang tanging nakikita ko ay ang aking asawa na walang buhay at ang babaeng tumatawa kanina sa telepono na ngayon ay nagdaramdam sa gilid. Cardiac arrest, ma'am. Paliwanag ng opisyal. Nangyari ito sa kalagitnaan ng isang matinding activity. Nanginig ang aking katawan.
Ang unang sampal ay ang pagkamatay niya. Ang pangalawa, at mas masakit, ay ang lugar at ang dahilan ng kanyang kamatayan. Hindi lang siya namatay. Namatay siya habang nagtataksil. Ang bistek Tagalog na inihanda ko ay nananatiling mainit sa bahay, samantalang ang kanyang katawan ay malamig na malamig sa isang estrangherong kamay. Pagkatapos ng ilang oras na parang isang kawalang hanggan, ang boses na sumira sa katahimikan ay hindi galing sa akin o sa pulis. Anong kahihiyan ito? Si Doña Mirabel de la Vega. Pumasok siya, hindi tumitingin sa kanyang patay na anak, kundi direktang sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang matatalim na kutsilyo. Ikaw, bulong niya, na mas masakit pa sa isang sigaw. Malas ka, dahil sa'yo to. Huminga siya ng malalim, itinuro ang babaeng nakatapis sa kama. Iyan si Selena Cruz, at siya, Clarinia, ang nagdadalang tao sa huling dugo ng pamilya de la Vega. Wala kang anak na naibigay, wala kang dangal na naiwan, at ngayon, wala ka ng asawa, wala kang lugar dito. Nang iangat niya ang kanyang kamay, hindi ko na tiningnan ang kanyang muka. Tiningnan ko ang mga kamay ko, ang mga kamay na naglaba, nagluto, at nag-alaga sa pamilya niya. Ang mga kamay na ngayon ay walang silbi at puno ng hiya, kahihiyan. Handa na akong tanggapin ang sampal, handa na akong magdusa. Ngunit bago pa tumama ang palad niya sa pisngi ko, nagsalita si Selena. Ang muka ay puno ng matagumpay na ngiti. Huwag niyo na siyang sampalin, Donya. Sa labas, mas masakit ang katotohanan. Hindi na ako tumingin pa. Lumabas ako ng silid, naglalakad ng walang direksyon sa pasilyo. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan, na may dalang sikretong mas malalim pa sa lupa? Paano ko haharapin ang mundong ito, kung pati ang asawa ko ay nagtatago ng katotohanan sa akin? Ang isang babaeng walang anak ay parang lupaing walang ani, walang halaga, walang silbi sa pamilya. Iyan ang mga salitang sinambit ni Doña Mirabel habang nakatayo ako sa gilid ng kabaong ni Rafael. Tila ba ang kanyang boses ay isang martilyo na paulit-ulit na humahampas sa aking dangal? Dignidad. 4 na araw ng burol at 4 na araw akong naging isang ibang tao, isang estranghero sa sarili kong buhay. Nakaupo ako roon, nagmamasid sa mga tao, ngunit wala ni isa ang lumapit sa akin. Walang humawak sa aking kamay. Ang lahat ng pakikiramay ay ibinigay kay Doña Mirabel at, lalong-lalo na, kay Selena. Si Selena, nakasuot ng itim na damit na sadyang idiniin ang bahagyang umbok ng kanyang tiyan. Siya ang sentro ng atensyon, ang bida, protagonist ng drama. Ang mga mata ni Doña Mirabel ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa at pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi ko kailanman nakuha sa loob ng isang dekada kong pagsisilbi. Ang aking luha ay tuyo na. Hindi dahil sa wala na akong pag-ibig para kay Rafael, kundi dahil ang bawat patak ng luha ay hihigupin lamang ng kahihiyan at pagkasuklam. Dumating ang abogado ng pamilya, si Attorney Valera, isang matandang lalaki na tila may mabigat na lihim sa kanyang mga mata. Sa gitna ng pag-awit ng isang choir, inihayag ni Doña Mirabel na may mahalagang ipapaliwanag. Dinala niya si Selena sa tabi ng kabaong. Mga kaibigan, huwag nating kalilimutan ang dahilan kung bakit tayo narito. Ang aking anak, si Rafael, ay namatay. Ngunit sa kanyang paglisan, nag-iwan siya ng isang huling pamana. Hindi niya ako tiningnan, ni minsan, hindi niya ako binanggit. Ang pamana na ito ay wala sa aking manugang, sabi niya, at nagkaroon ng marahang bulungan sa bulwagan, kundi sa anak na nagdadalang tao ni Selena Cruz. Binasahan ni Attorney Valera ang isang testamento. Ito ay maikli, malabo, at puno ng mga legal na salita. Ngunit ang esensya ay nakakapanindig balahibo. Ang lahat ng ari-arian, ang bahay ang kumpanya,
ay mapupunta sa huling dugo ng De La Vega, ang hindi pa isinisilang na bata. Kung sakaling hindi ito maipanganak, ang lahat ay mapupunta sa ina ng bata. Kay Selena, ang pangalan ko ay lumabas lamang bilang isang footnote, isang maliit na halaga para sa kanyang personal na pangangailangan bilang tanda ng paggalang. This is not true, bulong ko. Ngunit ang boses ko ay hindi umabot sa kabilang dulo ng silid. Iyon na ang huling patak. Ang hindi matitinag na pananampalataya ko sa pag-ibig ni Rafael ay tuluyan ng gumuho. Ang mga taon ng pagtitiis, ang pag-iwan ko sa aking pangarap na maging isang mahusay na physical therapist, ang lahat ng yon ay nagmistulang abo. Ang utang na loob, debt of gratitude na laging ipinapamukha sa akin ni Mirabel ay naging isang kadena na ngayoy pinuputol ko na. Pagkatapos ng libing, nang bumagsak ang lupa sa kabaong, tila gumuho rin ang huling pader ng pag-asa ko. Sinundan namin ang kabaong pauwi sa mansyon sa gitna ng malakas na pag-ulan. Ang bawat patak ng tubig sa salamin ng sasakyan ay parang luha ng kalangitan para sa aking kapalaran. Pagdating ko sa mansyon, laking gulat ko nang makita ko ang aking mga maleta sa labas ng pinto. Basang-basa na ang mga iyon. Sa loob ng mga iyon ay naroon ang aking mga damit, ang aking mga alaala, at ang aking pagkatao bilang si Clarinia de la Vega. "Umalis ka na," sabi ni Mirabel. Nakatayo sa hagdanan, ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng galit. "Pinirmahan mo ang mga papel. Wala ka ng karapatan dito. This is Selena's house now, ang bahay ng apo ko." Lumapit sa akin si Selena. Ang kanyang nangiti ay hindi na lang matagumpay, kundi nakakasuklam. "Say goodbye, Ate Clarinia. Better luck next time." Tila may mainit na nag-akyat mula sa aking tiyan hanggang sa aking lalamunan. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Hinding-hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kaligayahan na makita akong bumagsak. Sa pagkakataong yon, isang matandang kamay ang humawak sa aking braso. Si Aling Rosita, ang aming matagal ng kasambahay. Ang kanyang mukha ay tila nakikiramay at ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Tita, umalis na po kayo," bulong niya sa akin. Halos hindi marinig. Habang mahigpit ang hawak sa aking braso. "Baka may masamang mangyari sa inyo dito. Kunin niyo to." Mabilis niyang isiniksik sa aking palad ang isang maliit na sobre na may kaunting pera. Ang pagmamahal at pag-aalala ni Aling Rosita ay isang golden moment, isang munting patunay na hindi lahat ng tao sa bahay na yon ay masama. Ngunit bago pa ako makapagsalita, hinila siya ni Mirabel palayo. "Bawal ang traidor dito, Rosita. Bumalik ka sa trabaho mo." Basang-basa sa ulan, naglakad ako palayo sa gate. Hindi na ako lumingon. Sa paglayo ko, ang mga salita ni Mirabel ang huling narinig ko, na tila isang sumpa. "Wala ka nang babalikan dito, babaeng baog at malas." Nakaluhod ako sa madilim na kalsada. Ang aking mga maleta ay parang dalawang bato sa tabi ko. Sa aking isipan, may isang bagay na nag-iiba. Hindi na lang ito sakit, nagiging galit. Ang mga kamay na dati maingat na nagluto at naglinis ay ngayon ay mariing nakakuyom. Ang huling dugo ng De La Vega? Kamo? Napangiti ako ng mapait. May isang bagay silang hindi kailanman nalaman. Isang lihim na ipinagtago ko para protektahan ang hiya ni Rafael. Isang medikal na katotohanan na sisira sa buong kasinungalingan ni Selena. Ang maliit na sobre na galing kay Aling Rosita ay hindi lang pera. Ito ay tanikala. Tanikala ng tungkulin na nagbigay sa akin ng huling koneksyon sa bahay na yon. Nakangiti ako. Ngunit hindi ng kaligayahan kundi ng panata. Ganito na lang ba? Wala na akong babalikan? Sa gabing iyon, namatay si Clarinia de la Vega, ang mapagtiis na asawa. At sa gitna ng unos, ipinanganak ang isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang dangal. Paano ako magsisimula kung wala akong pera, walang tirahan, at puno ng kahihiyan?
Ang paglalakbay pabalik sa Pampanga ay tila isang mahabang, masakit na pagdalaw sa aking nakaraan. Nakaupo ako sa bintana ng bus, nakatingin sa mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumiliit at pakiramdam ko ay hindi lang ako lumalayo sa syudad, kundi tumatakas ako sa isang buhay na hindi ko kailanman naging akin. Ang bawat gulong ng bus na umikot ay parang sinasabi, maling-mali ka, nagkamali ka. Ang natira sa akin ay ang mga basang maleta, ang mumunting pera ni Aling Rosita, at ang mabigat na hiya na ipinataw sa akin. Hindi pa natutuyo ang aking pisngi, ngunit ang init na dating dulot ng matinding lungkot ay napalitan ng isang mapait na determinasyon. Pagdating ko sa bayan namin, sinalubong ako ng lamig ng umaga at ng amoy ng sariwang tinapay. Ang bahay ng aking mga yumaong magulang ay nagmistulang isang lumang bantayog. Ang mga bintana ay tila nakapikit at ang bubong ay nababalutan ng lumot. Sa loob, sinalubong ako ng amoy ng alikabok at amag. Walang kaligayahan, walang buhay. Ang bahay na ito, na dating pugad ng aking dangal, ay isa ng ngayong sementeryo ng aking mga pangarap. Inilatag ko ang mga gamit ko sa sahig. Ang ginawa ko lang buong umaga ay ang maglinis. Ang bawat pagpupuna sa dingding, bawat pagwawalis sa sahig na kinain na ng anay, ay parang paglilinis ko sa lahat ng kalat at kasinungalingan sa buhay ko. Habang naglilinis, nakita ko ang isang lumang litrato, ang aking nanay at tatay. Nakangiti. Suot ang kanilang Sunday's best. Niyakap ko ang litrato. Sa wakas, ang mga luha na matagal kong pinipigilan ay dumaloy na. Hindi na luha ng kahihiyan, kundi luha ng pangungulila. Naalala ko ang sinabi ng aking tatay, "Anak, ang tunay na yaman ng tao ay nasa dangal niya. Kung may dangal ka, kahit wala ka ng pera, may babalikan ka." Pero saan ako babalik? Sa isang mundo kung saan ang aking dangal ay kinuha sa akin ng aking asawa at biyenan? Umabot ako sa isang lumang baul na nasa ilalim ng kama. Ang kahoy nito ay tila matanda na sa akin. Sa loob, nahanap ko ang mga bagay na matagal ko nang kinalimutan. Isang lumang stethoscope, mga lecture notes na may highlights sa kulay pink, at ang aking diploma. Clarinia Salazar, physical therapist, cum laude. Kinamayan ko ang aking diploma, Clarinia Salazar, hindi Clarinia de la Vega. Ang mga kamay ko, ang mga kamay na pinagmukhang papel de liha, sandpaper ni Selena, ang mga kamay na hindi nagbigay ng anak kay Rafael. Ang mga kamay na ito, dati ginamit ko sa pagmamasa ng likod ni Rafael, sa paghahanda ng pagkain ni Mirabel, at sa paglilinis ng bahay. Ngayon, kailangan kong gamitin ito para sa tunay nitong layunin, ang paggaling. Ginamit ko ang pera ni Rosita para bumili ng ilang basic needs at magpa-enroll sa isang online refresher course. Araw-araw, nag-aaral ako. Nag-iisa, ang bahay ay walang kuryente, ang lamig at katahimikan ay naging aking mga kaibigan. Ang bawat pahina na binabasa ko ay tila nagpapagaling sa aking kaluluwa. Sabi ni Mirabel, wala akong silbi. Patutunayan ko na mali siya. Isang hapon, habang nag-e-ensayo ako ng mga therapy moves sa aking sariling braso, may kumatok. Isang matandang babae, si Aling Feli, ang kapitbahay namin, ang nakatayo sa labas. Nag-aalala siya at narinig niya ang tungkol sa nangyari. "Clary, iha, ang galing mo noon sa panggagamot," sabi niya, gamit ang matandang salita para sa physical therapy. May alam akong matandang pasyente. Nandito siya sa Maynila, pero hanap niya ay yung taga-probinsya na may tunay na malasakit, care. Ikinuwento niya si Doña Corazon Montemayor, isang matandang dragon sa business world, na ngayon ay paralisado matapos ma-stroke. Walang makatagal sa kanya dahil sa kasupladahan at kayabangan. Walang makatagal sa kanya, Clarinia, pero malaki ang bayad. Kaya mo ba? Mag-ingat ka. Taga Maynila yan.
malapit sa mga De La Vega. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. De La Vega, ang pangalang yon ay parang isang kadena na gumagapos sa akin. Kung babalik ako sa Maynila, lalapitan ko ang panganib. Ngunit kung hindi, mananatili akong isang duwag. Ang lahat ng kirot ng kahihiyan ay nag-akyat muli sa aking lalamunan. Si Mirabel ay inagaw ang lahat sa akin, pero ang kaalaman ko, ang galing ko, hindi niya pwedeng agawin. Napatingin ako sa aking mga kamay, magaspang, ngunit puno ng kaalaman. Ito ang magiging sandata ko. Sino maman si Doña Corazon? Sabi ko. Ang boses ko ay matatag at malinaw. Handa akong subukan, Aling Feli. Babalik ako sa Maynila. Pero hindi para magmakaawa. Babalik ako para gumaling. Ang desisyon ay tapos na. Ngunit sa pagtulog ko ng gabing iyon, isang tanong ang hindi ko mawari. Kung magiging tagagaling ako ng iba, sino ang magpapagaling sa akin? Ang pagbabalik sa Maynila ay tila hindi isang paglalakbay, kundi isang pag-akyat sa isang cross. Ang bawat kanto ay may alaala ng pagtataksil, ng kahihiyan at ng aking pagkawalang silbi. Pero nang tumapak ako sa palasyo ni Doña Corazon Montemayor, ang lahat ng pighati ay tila napalitan ng focus. Ang lugar na ito ay puno ng matatalim na mga sulok at ng hindi mapagkakatiwalaang katahimikan. Sinalubong ako ng isang katulong na tila takot na takot. Dinala niya ako sa silid tulugan ni Doña Corazon. Ang silid ay malaki, ngunit ang hangin ay mabigat. Punong-puno ng galit at pagdaramdam. Nakaupo si Corazon sa isang customized na wheelchair. Ang kalahati ng katawan ay paralisado matapos ma-stroke. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Matigas, walang emosyon, at nakakatakot. So, ikaw pala ang taga Pampanga na cum laude, malamig niyang sinabi. Ang kanyang boses ay tila isang yelo na bumaba sa aking gulugod. I've heard you are excellent. Prove it. I hate cheap theatrics. I just need my legs back. Can you do it? Hindi ako nagpatinag. Hindi ako nagpakita ng awa. Hinarap ko siya ng may profesionalismo. Ako si Clarinia Salazar, Doña Corazon. Hindi ako gumagamot ng mga himala. Ako ay gumagamot ng kalamnan. Maari ko kayong tulungan, pero kailangan ko ng kooperasyon. Ang pag-asa ay nasa inyo, hindi sa akin. Natahimik si Corazon. Ang mga mata niya ay nag-aaral sa akin. Ang mga kamay mo, bigla niyang sinabi na ang kanyang mga mata ay nakatingin sa aking mga kamay. Magaspang, kamay ng isang manggagawa. Hindi ka mukhang isang De La Vega. Matagal na po akong hindi De La Vega, Doña. Tugon ko, kalmado. Hindi ko idinagdag na ang mga galos na yon ay galing sa paglalaban ng damit at paglilinis ng bahay niya. Sa unang linggo, naging impyerno, hell, ang aming session. Sinisigawan niya ako. Iniinsulto niya ako. Tinawag niya akong walang kwenta at tanga. Pinagsasabihan niya ako na ang mga pagsasakripisyo ko kay Rafael ay katangahan. Pero sa bawat insulto niya, naalala ko si Mirabel. At ang galit na iyon ay nagpapatibay sa akin. Hinayaan ko siyang maging masama. Ang tanging layunin ko ay gamutin siya, hindi maging kaibigan. Ang ginawa ko ay hindi lang physical therapy, kundi mental therapy din. Sa bawat stretch at exercise, pilit ko siyang pinagsasalita tungkol sa kanyang galit. Ang galit niya, hindi sa akin, kundi sa kanyang sakit. Isang hapon, habang ginagawa namin ang balance training, bigla siyang nagkaroon ng muscle spasm. Ang sakit ay tila matindi. Nagreklamo siya, umiyak, ngunit hindi ko siya binitawan. Fight it, Donya. Hindi ka pinanganak para maging biktima. Hindi ka pinalaki para maging mahina. Sa wakas, nagawa niyang itaas ang kanyang kaliwang kamay, ang paralisadong kamay, at hinawakan niya ang aking braso. Ito ang unang beses na nagkaroon siya ng kontrol sa paralisadong bahagi ng kanyang katawan.
Ang kanyang mukha, na dati bato, ay puno ngayon ng luha. Ngunit ang mga luha ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. I can feel it. Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila bata. I can feel my finger move. Doon, sa unang pagkakataon, nakita ko ang tao sa likod ng dragon at naramdaman ko ang tunay na kaligayahan, ang kaligayahang hatid ng paggaling, hindi ng pag-ibig. Habang nagpapahinga siya, tinanong ko siya ng direkta, bakit ninyo kinamumuhian ang mga De la Vega, Doña Corazon? Ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim. Mas matagal pa ang galit ko sa kanila kaysa sa buhay ni Rafael. Pera, hiya, kahihiyan, at pagtataksil, they are all the same. Iniisip ko kung anong klase ng kapit connection meron siya sa kanila. Pero ikaw, sabi niya, at hinawakan niya ang aking kamay na tila isang lola. Iba ka. Walang bahid, stain, ng kasamaan. Dahil sa'yo, Clarinia, I can walk again. May utang na loob ako sa'yo. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. Tiningnan ko ang bintana kung saan tanaw ang Maynila, ang syudad na nagtapon sa akin at ngayon ay kumakalinga sa akin. Hindi ko po kailangan ng pera, Donya. Matapang kong sabi. Ang kailangan ko ay katarungan. Gusto kong bawiin ang dangal na inagaw sa akin ng isang De la Vega. Gusto kong makita ng mga taong nagtapon sa akin na hindi ako isang basahan, rag, na walang silbi. Napangiti si Doña Corazon. Isang matalas, nakakatakot na ngiti. Ang dragon ay gising na. Ang pangalan ko ay Corazon Montemayor, sabi niya. At may utang na loob ako sa'yo. Mirabel de la Vega, siya ang dahilan kung bakit ako na-stroke. At ikaw, Clarinia, ang magiging karma niya. Tawagan mo ang pinakamahusay na abogado. Ako ang bahala sa lahat. Karma. Ang salitang iyon ay nagdala ng kilabot sa aking kaluluwa. Ang isang kaaway ni Mirabel ay naging aking tagaprotekta. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang. Ang opisina ni Attorney Lionel Arceo ay hindi tulad ng marangyang opisina ni Valera. Ito ay moderno, malinis, at ang mga bintana ay nakatanaw sa abot-tanaw ng Maynila. Ang lahat ay tila nasa ayos, gaya ng inaasahan mula sa isang shark sa legal industry na kinatatakutan ng mga matatagumpay. Nakatayo si Doña Corazon sa tabi ko. Hindi na siya nakasakay sa wheelchair, kundi nakasandal lang sa kanyang tungkod, nakangiti ng mayabang. Iyon ang una kong regalo sa kanya. Lionel, siya si Clarinia Salazar. Pakilala ni Corazon. Huwag mo siyang tingnan bilang isang biktima. Tingnan mo siya bilang isang sandata ng katarungan. Ang De la Vega ang nagtapon sa kanya at gusto niyang bawiin ang kanyang dangal. Si Lionel Arceo ay matangkad, kalmado, at ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, hindi nang may paghanga, kundi nang may pagtataka at pag-aalinlangan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ilang beses na akong kumuha ng kaso laban sa De la Vega, Doña Corazon. Palagi silang may lamang. Ang kalaban natin ay si Mirabel, isang babaeng may pera at koneksyon. Malamig niyang sabi. Gusto nating pabagsakin ang testamento. Ano ang proof natin na peke ang pirma ni Rafael? Ano ang motive ni Selena? Naglabas ako ng isang folder mula sa aking bag. Hindi na ako ang dating Clarinia na nahihiya-hiyang magsalita. Pinaghirapan ko ang folder na yon. Ang mga dokumento ay nagpapakita ng lahat ng aking sakripisyo at pagtitiis sa loob ng 10 taon. Wala akong proof ng pirma, Attorney Arceo. Simula ko. Pero meron akong motive na mas malakas pa sa pera. Meron akong sikreto na sisira sa buong pamilya De la Vega. Inilabas ko ang isang lumang sobre mula sa baul na kasama ng aking diploma. Sa loob niyon, naroon ang orihinal na medical result ni Rafael mula 5 taon na ang nakakaraan. Si Rafael ay infertile baog. Attorney Arceo, bulong ko. Hindi niya pwedeng bigyan ng anak si Selena.
Ang bata ni Selena ay hindi anak ni Rafael. Ang pagbubuntis na yon ay isang kasinungalingan. Nagbago ang mukha ni Lionel Arceo. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay tila nagkaroon ng kislap, spark, ng interes. Hindi lang ito isang legal na kaso. Ito ay isang bomba na sumasabog sa puso ng dangal ng pamilya De La Vega. "Why didn't you tell him?" Tanong niya. Nagtataka. Tiningnan ko siya at ang boses ko ay puno ng pighati. Dahil ang hiya ni Rafael ay mas mahalaga sa akin noon kaysa sa sarili kong dangal. Pinili kong maging isang baog na asawa kaysa sa isang asawang may walang silbing asawa. I sacrificed my name to save his. Tumingin siya sa akin ng matagal. Hindi siya nagkomento. Hindi siya nagpakita ng awa. Ngunit nakita ko ang paggalang sa kanyang mga mata. "Ito ang magiging bato, cornerstone natin, Miss Salazar," sabi niya. Tinawag ako sa aking pangalan. "This changes everything." Hindi lang ito tungkol sa ari-arian. Ito ay tungkol sa fraud at scam. Pagkatapos ng pagpupulong, nanatili ako sa opisina ni Lionel. Habang inihahanda niya ang mga legal na dokumento, tinitingnan ko ang kanyang mga kilos. Siya ay kalmado at masipag. "Attorney Arceo," tanong ko, "bakit niyo ako tinutulungan?" Tumingin siya sa akin, walang ngiti. "I'm not helping you, Miss Salazar. I'm helping the law. May nakita akong dangal sa'yo. I'm just providing the right sandata, weapon. Huwag mo akong isiping isang knight in shining armor. I am just a lawyer." Hindi siya humawak sa akin. Hindi siya nagbigay ng mga matatamis na salita. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas at tunay na pag-asa. Sa Maynila, may isang taong hindi nakatingin sa aking pighati, kundi sa aking galing at katapangan. Kinabukasan, habang nag-eensayo kami ni Doña Corazon sa kanyang hardin, may tumawag sa aking cellphone. "Hello, Clarinia?" Boses ni Aling Rosita. Narinig ko ang kaba sa kanyang boses. "Salamat sa pera, Aling Rosita." "Wala yun, Ija. Pero may narinig ako. Si Doña Mirabel pinapahanap ka na. Hindi sa galit kundi may gusto siyang kunin sa'yo." Mabilis akong napalingon. Ano kaya iyon? Ngunit bago pa ako makapagtanong, ibinaba na niya ang telepono. Bakit? Ano pa ang kailangan nila mula sa akin? Bumilis ang tibok ng aking puso. Ang pagbabalik ko ay hindi lang magiging tungkol sa hustisya. Magiging tungkol ito sa isang lihim na matagal nang inilibing. Ang pagsampa ng kaso laban sa pamilya De La Vega ay hindi ginawa ng tahimik. Ito ay parang isang bagyo na biglang sumalubong sa gitna ng matinding tag-araw. Pagkatapos na makita ni Lionel Arceo ang medical report ni Rafael, ang kanyang diskarte ay hindi na lang tungkol sa pag-aari, kundi tungkol sa moralidad at fraud. Kung hindi anak ni Rafael ang dinadala ni Selena, ang buong testamento ay walang saysay. Clarinia, paliwanag ni Lionel, wala tayong ipapakita sa korte na walang kwenta ka, kundi ipapakita natin na traidor sila. Ang pangalan ko, Clarinia Salazar, ay biglang lumabas sa mga pahayagan. Hindi bilang manugang na tinaboy, rejected daughter-in-law, kundi bilang physical therapist na nagsampa ng kaso para sa katarungan. Ang mga De La Vega, na dating banal at tinitingala, ay biglang nabalot sa isang eskandalo ng kasinungalingan at pagtataksil. Nang marinig ni Doña Mirabel ang balita, tila isang bulkan ang sumabog. Ang kanyang mga tagasunod ay naghahanap sa akin sa buong Maynila. Ngunit sa ilalim ng proteksyon ni Doña Corazon, na ngayon ay naglalakad na ng walang tungkod, ako ay naging hindi matagpuan. Isang araw, habang nag-iensayo ako ng therapy kay Corazon, dumating si Lionel. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "May nahanap akong key witness, Clarinia," sabi niya. "Si Attorney Valera, ang abogado na nagbasa ng pekeng testamento. He's willing to talk." Ang buong katawan ko ay nanginig. "Bakit?" "Dahil," sagot ni Lionel, "may isang bagay na mas mahalaga sa kanya
kaysa sa kanyang karera. Pamilya. Ang pamilya niya ay inipit ni Mirabel nung una siyang nagsampa ng kaso laban sa De La Vega. Ngayon, gusto niyang bumawi. Iyon ang simula ng pagbubunyag, revelation. Nagsimula kaming makipagpulong kay Valera ng palihim. Inihayag ni Valera na hindi lang ang pirma ni Rafael ang peke, kundi pati na rin ang notaryo. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang kanyang ikinuwento tungkol sa kamatayan ni Rafael. Si Mirabel, she knows everything. She knows about Selena. She planned everything. Bulong ni Valera. Hindi niya kailanman tinanggap si Rafael. Ang totoo, kailangan niya lang si Rafael para sa muka, face ng kumpanya. At ang testamento, it was prepared months before Rafael died. Lalo akong naguluhan. Pero bakit? Para lang mapalitan ako ni Selena. Naglabas si Valera ng isa pang dokumento, isang lumang papel na galing sa kumpanya. Rafael was slowly dying, hindi sa atake sa puso, kundi sa labis na stress at pagtatago. Mirabel was forcing him to commit fraud sa kumpanya. Ang pera ni Selena, galing sa kumpanya iyon. Hindi ko na alam kung sino ang mas may kasalanan. Si Rafael ba, na nagtago ng kanyang sakit at bisyo, vice? O si Mirabel na ginamit ang kanyang sariling anak para sa pera? Nagsimulang gumuho ang lahat ng pagmamahal na natira ko para kay Rafael. Ang aking sakripisyo, sacrifice, ay hindi para sa isang lalaking mapagmahal, kundi para sa isang duwag na nagtago sa likod ng kanyang pamilya. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang private line. Si Mirabel. Clarinia, kailangan kong makita ka. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na umaaligid. Hindi tungkol sa kaso. May kailangan akong bawiin. Retrieve sa'yo. Isang bagay na kinalimutan mo. Nanginig ang aking katawan. Ano pa? Ang tanging bagay na dala ko ay ang aking mga maleta at ang lihim ni Rafael. Ang kaba ay unti-unting napalitan ng paninibugho. Wala na akong ibibigay sa inyo, Doña Mirabel. Matapang kong sabi. Ang tanging bagay na ibibigay ko sa inyo ay hustisya. Bumalik ako sa aking silid. Sa isang maliit na box, nahanap ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Isang lumang bracelet na ibinigay sa akin ni Rafael noong unang taon namin. Ito ay simple, hindi ginto, ngunit may isang maliit na engraving sa likod nito. Ang lihim, ang bagay na gustong bawiin ni Mirabel. Tumingin ako sa bracelet. Naramdaman ko ang paglamig ng metal sa aking kamay. Tiyak na mayroon itong koneksyon sa kaso. Hindi ko na ito pakakawalan. Hindi ko ito kailanman ibibigay. Bulong ko. Ang laro ay nagsisimula na. Ang araw ng unang pagdinig ay parang isang timbangin, scale ng kapalaran. Hindi na ako nakasuot ng simpleng damit bahay o lumang damit ni Rafael. Nakasuot ako ng isang itim na suit. Ang aking buhok ay maayos. At ang aking muka ay tila isang panata ng katatagan. Sa ilalim ng bawat tahi ng aking damit, naroon ang suporta ni Doña Corazon at ang dangal na matagal ko nang hinanap. Nakatayo ako sa tabi ni Attorney Lionel Arceo. Ang kanyang aura ay malamig, matalim, at seryoso. Isang perpektong pader sa pagitan ko at ng pamilya De La Vega. Pagpasok namin sa korte, lahat ng mata ay nakatingin. Sa kabilang dako, naroon si Mirabel. Nakasuot siya ng mamahaling terno, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng galit. Sa tabi niya, si Selena, na ang tiyan ay tila mas malaki na ngayon, nakangiti ng mayabang. Tila ba naglalaro lang? Ang air conditioning sa korte ay malakas, ngunit naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Ito ang unang beses na nakita ko silang dalawa ng sabay. At ang lahat ng sakit, kahihiyan, at pagtataksil ay bumalik. Nagsimula ang pagdinig. Ang unang move ni Lionel ay ang pag-aalis ng presumption ng pagiging legal ng testamento. Your Honor, sinimulan ni Lionel.
Ang testamento na ipinresinta ng defendant ay walang silbi. Ito ay ginawa sa ilalim ng fraud. Ang sole beneficiary ng testamento, ang hindi pa isinisilang na anak, ay hindi maaaring anak ni Rafael de la Vega, ang yumao. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Mirabel. Tiningnan niya ako ng may gulat at galit. "Objection, Your Honor!" Sigaw ng abogado ni Mirabel. "This is a character assassination. Walang legal na basihan ang akusasyon na yan." "Ang basihan, Your Honor," kalmadong sabi ni Lionel, "ay ang medical record ng yumao 5 taon na. Ang nakakaraan na nagpapatunay na siya ay infertile, baog. Ipinakikita nito na si Clarina de la Vega ay nagtago ng kanyang sariling pangalan, fame, at dangal upang protektahan ang hiya ng kanyang asawa. Ang buong korte ay nabalot sa bulungan. Ang moral high ground ay biglang napunta sa akin. Si Mirabel, na siyang nagpahiya sa akin dahil sa pagiging baog, ay ngayon ay nakaharap sa katotohanan na siya ang nagtago ng mas matinding kasinungalingan. Sa gitna ng tensyon, tumayo si Selena. Hindi siya tinawag, pero nagdesisyon siyang magsalita. "Lies. Puro kasinungalingan. Ang bata ko ay anak ni Rafael. May DNA test kami." Naglabas si Mirabel ng isang folder na may resulta ng DNA test na nagpapatunay na si Rafael ang ama. Ang mukha niya ay puno ng panalo. Nang magsalita ang abogado ni Mirabel, naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Baka nagkamali ako. Baka may milagro na nangyari at gumaling si Rafael. Tiningnan ako ni Lionel. May pagdududa sa kanyang mga mata. "Clarina, ang bracelet. Where is it?" Naalala ko ang bracelet na nakuha ko. Tiningnan ko si Selena. Tila may konekta ang bracelet na yon sa lahat. Nang lumingon si Selena sa akin, nakita ko ang kanyang mga mata na nag-uutos. "Huwag mong sabihin." Tinanong ni Lionel si Selena. "Ma'am Cruz, kailan ninyo nalaman na kayo ay buntis, pregnant? At saan kayo nagpa-DNA test?" "Nalaman ko po ilang linggo matapos mamatay si Rafael. At sa isang private clinic kami nagpa-test." Sagot niya na may matigas na ngiti. Tiningnan ko ang bracelet. Ito ay isang simple, hindi ginto. Ito ay may engraving sa likod. 302. Room 302. Biglang naunawaan ko. Hindi yon ang lihim ni Mirabel. Iyon ang lihim ni Rafael. "Your Honor," sabi ko. Tumayo ako at tiningnan si Mirabel ng diretso. Ang aking boses ay malinaw. Puno ng puwersa. Ang DNA test ay peke at may testamento si Rafael na wala pang nakakakita. Nagkaroon ng mas matinding bulungan. Si Mirabel ay tumindig. Ang kanyang muka ay parang demonyo. "Wala kang mapapatunayan, Clarina," sigaw niya. "Mayroon akong patunay, Your Honor," sabi ko, at lumingon ako kay Lionel. Ang totoong testamento ay nasa isang lugar na matagal nang nakalimutan, sa isang lugar kung saan walang sino man ang naghahanap, sa isang lugar na may engraving na 302. Ang mukha ni Selena ay biglang naging putla. Ang kanyang pag-aalsa ay hindi sa galit, kundi sa matinding takot. "Saang lugar, Clarina?" tanong ni Lionel. Ang kanyang boses ay tila isang hukom. Tiningnan ko si Mirabel at ang aking mga mata ay puno ng panalo. Ang totoong testamento ay nasa safe deposit box ni Rafael sa isang bank sa Pampanga. Kinuha niya ito bago kami umalis ng Maynila. At ang number ng safe deposit box ay 302. Iyon ang room number kung saan siya namatay. Ang bracelet ay ang susi. Ang buong korte ay natahimik. Si Mirabel ay tila nabato. Si Selena ay nanginginig. Ang bomba ay sumabog na. Ang kapangyarihan ng isang numero ay nakakabingi. 302. Sa sandaling binanggit ko ang numerong yon sa korte, naging tila isang yelo si Mirabel at si Selena naman ay namutla. Ang kanyang mayabang na ngiti ay biglang natunaw. Sa utos ng hukuman, ang paglalakbay pabalik sa Pampanga ay hindi na lamang isang pagtakas, kundi isang pagbabalik na may daladalang puwersa. Kinabukasan, nandoon kami sa bangko, sa aking lumang probinsya. Ako,
si Lionel Arceo at ang opisyal ng korte. Nakaantabay sa labas ang mga security. Kung mayroon man kayong karapatan sa isang bagay, Clarinia, sabi ni Lionel habang naghihintay kami sa tagapamahala ng bangko. Iyan ang karapatang malaman ang katotohanan. Dumating sina Mirabel at Selena. Ang kanilang mga mata ay parang apoy. Si Mirabel ay sumigaw sa tagapamahala, nagbabanta, nagpapalabas ng kanyang kapangyarihan. Hindi ninyo maaaring buksan yan. Ang asawa ko lang ang may karapatan. Sigaw ni Mirabel. Ang kanyang boses ay tila isang kudkuran. Si Selena ay sumama ang tingin sa akin. Wala kang mapapala, Clarinia. Kahit ano pa ang laman yan, hindi yan para sa'yo. You are just a pathetic liar. Tumingin ako sa kanila nang walang takot. Ang tanging liar dito ay ang testamento na hawak ninyo. Ang aking dangal ang katotohanan. Nang ipasok ng tagapamahala ang susi sa safe deposit box na may nakaukit na numerong 302, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ilalabas. Nang bumukas ang pinto ng box, naramdaman ko ang amoy ng lumang papel. Sa loob, naroon ang isang selyadong brown envelope at sa ibabaw nito, isang letter. Kinuha ni Lionel ang mga dokumento at iprinisinta sa opisyal ng korte. Your Honor, ito ang huling habilin at testamento ni Rafael de la Vega na pinirmahan at inirehistro 3 buwan bago siya namatay. Hindi ito ang testamento na iprinisinta ng defendant. Matigas na sabi ni Lionel. Ang totoong testamento ay maikli. Binasa ni Lionel ang importanteng bahagi. Si Rafael ay nag-iwan ng lahat ng kanyang personal na ari-arian sa kanyang asawa, si Clarinia Salazar de la Vega, bilang pagbabayad sa lahat ng kanyang pagkukulang at pagsasakripisyo. Ang tanging kondisyon ay gagamitin ni Clarinia ang pera para sa kabutihan, hindi para sa paghihiganti. Ang mukha ni Mirabel ay biglang naging putla. Ang lahat ng kanyang power ay tila nahulog sa lupa. Ang kanyang mga mata ay parang nakatingin sa akin, ngunit hindi ako ang nakikita niya. Ang pagkatalo niya. Ngunit ang mas nagpasakit sa akin ay ang liham. Hinawakan ko ang lumang papel, ang sulat kamay ni Rafael. Basahin mo, Clarinia, utos ni Lionel. Ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa. Basahin mo ang huling habilin niya sa iyo. Binasa ko ng mahina, ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa aking puso. Clarinia, aking mahal, kung nababasa mo ito, siguro patay na ako. Patawarin mo ako. Hindi ako isang magaling na asawa. Ang nang matapos ako, naramdaman ko ang pagdaloy ng luha sa aking pisngi. Hindi yun luha ng kaligayahan sa panalo, kundi luha ng pighati para sa isang lalaking duwag na nagmahal sa akin. Ang kanyang huling regalo ay isang pagbabayad sala, isang patunay na mahal niya ako, ngunit mas takot siya sa kanyang ina. Biglang, naglabas ng matinding sigaw si Mirabel. Hindi na yon sigaw ng galit, kundi ng sakit at pagkatalo. Ang kanyang mukha ay naging pula, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, at siya ay biglang nanginginig. No! Sinungaling! Hindi totoo yan! Sigaw niya, at bigla siyang natumba. Ang kanyang katawan ay hindi na gumagalaw. Si Selena, nanginginig, ay biglang tumakbo papalabas ng bangko. Ngunit ang aming atensyon ay nasa nakahandusay na si Doña Mirabel na ang mga mata ay mulat ngunit walang buhay. Attorney Arceo, bulong ko. Tila, karma na ito. Si Lionel ay lumapit, walang emosyon, at inilagay ang kamay sa aking balikat. Ang paghihiganti ay hindi kailanman nagpapabuti sa ating kaluluwa, Clarinia. Ang katarungan lang ang may gawa niyan. Ngayon, ano ang gagawin mo sa kalayaan mo? Ang pagbagsak ni Doña Mirabel ay hindi isang pag-alis, kundi isang pagkalugmok. Dinala siya sa pribadong ospital at ang diagnosis ay matindi, stroke, na nagresulta sa paralysis sa kalahati ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay mulat.
ngunit hindi siya makapagsalita o makagalaw. Isang pagbabayad na mas masakit pa sa kamatayan. Pagkatapos ng matagumpay na huling pagdinig sa korte, ang mga ari-arian ng De La Vega ay opisyal na napunta sa pangalan ni Clarinia Salazar. Ikaw na ang may-ari ng mansyon, Clarinia, sabi ni Lionel habang nasa loob kami ng kanyang opisina. Ang kumpanya, ang mga bank account. Technically, you are now one of the richest women in the city. Tiningnan ko siya at ang aking mga mata ay puno ng katahimikan. Hindi ko kailangan ng mansyon, Lionel. Hindi ko kailangan ng sikat na apelyidong iyan. Ang kailangan mo ay ang kapayapaan, sagot niya, at inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang bihirang gesture ng comfort mula sa kanya. Ang mansyon na yon ay isang selyo ng iyong pighati. Tama siya. Ang mansyon na yon, na puno ng alaala ng pagsasakripisyo at kahihiyan, ay hindi maaaring maging tahanan ng aking kaligayahan. Ang aking unang kilos bilang Clarinia Salazar, ang nagwagi, ay ang pumunta sa ospital upang dalawin si Mirabel. Ang silid ni Mirabel ay malaki, ngunit ang hangin ay mabigat. Nakahiga siya sa kama, tanging ng kanyang mga mata lang ang gumagalaw. Sa tabi niya, walang anak, walang apo, walang kaibigan. Si Selena, matapos ang pagbagsak ni Mirabel, ay kinuha ang lahat ng perang nakuha niya mula sa mga De La Vega at tumakas sa ibang bansa. Si Mirabel, ang babaeng mayaman at makapangyarihan, ay ngayon ay nag-iisa, isang larawan ng karma. Narito ako, Doña Mirabel, sabi ko. Lumapit ako sa kanyang tabi. Hindi ako dumating para manalo o maghiganti. Dumating ako bilang isang physical therapist. Sa mga mata niya, nakita ko ang takot at galit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magsalita, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na niya kontrolado. Kailangan mo ng therapy. Kalmado kong sabi. Kailangan mong mag-ensayo, pero ang tanging taong makakatulong sa'yo ay ang taong matagal mo nang sinabing walang silbi. Tiningnan niya ako ng may pagsusumamo, pero hindi ako nagpapatinag. Hindi ako ang gagawa niyan, Donya. May iba akong pasyente na mas nangangailangan sa akin. Ngunit magpapadala ako ng isang qualified na therapist. Ang aking gift sa inyo ay ang pag-asa na makakalakad kayo ulit, hindi ang pagpapatawad ko. Hindi ako nagpatawad. I forgive you, but I will not forget. Sa pag-alis ko, nilapitan ako ng nurse. Ang paggaling niya ay magiging mahirap, ma'am. Ang kanyang puso ay puno ng paghihiganti. Alam ko, sagot ko. Lumabas ako sa ospital. Pero ngayon, wala na siyang boses para gawin iyon. At ang karma ay mas matindi pa sa anumang kaso. Ang aking pangalawang kilos ay ang maghanap ng bagong purpose. Tinawagan ko si Lionel at inutos kong ibenta ang mansyon at ang mga walang kwentang assets ng De La Vega. Anong gagawin mo sa pera? Tanong ni Lionel. Magtatayo ako ng isang clinic, Lionel. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pag-asa. Isang community center para sa mga babaeng tulad ko. Physical therapy para sa mga taong may puso na kailangang gumaling. Ang gagamitin kong pangalan ay Clarinia Salazar. Nakangiti siya. Ang kanyang mukha ay puno ng satisfaction. That is the best hustisya, Clarinia. Ang kalayaan mo ay hindi lang sa pera, kundi sa pag-asa na ibibigay mo sa iba. Naglakad ako sa kalye. Ang araw ay sumikat. Sa aking paligid, ang mga tao ay naglalakad. May pag-asa sa kanilang mga mata. Ang mansyon ng De La Vega ay nasa likuran ko na at wala na akong pakialam. Ngunit may isang lihim pa rin akong dala. Ang liham ni Rafael, ang kanyang huling pagbabayad. Isang bagay na kailangan kong gawin, hindi para sa kanya, kundi para sa kaluluwa ko. Paano ako magpapatuloy sa buhay na ito nang hindi na muling lilingon? Ang pagbebenta ng mansyon ng De La Vega ay hindi nagdala ng kalungkutan, kundi ng kapayapaan.
Tila ba ang lahat ng bigat at pighati na nasa loob ng mga dingding na yon ay sumingaw kasama ng usok ng mga kontrata. Ang pera ay hindi lamang naging kapital para sa aking bagong buhay, kundi isang sukatan ng aking kalayaan. Itinayo ko ang dangal ni Clarinia Healing Center sa Batanes, isang desisyon na nakabigla sa lahat. Ang Batanes na may kulay asul na dagat at tahimik na mga dalampasigan ay ang perpektong lugar para magsimula. Dito, ang simoy ng hangin ay hindi nagdadala ng alimuom, smell ng Maynila, kundi ng pag-asa at kagalingan. Ang healing center ay isang munting paraiso. Ang mga pasyente ko ay hindi mayayaman, kundi ordinaryong tao na kailangan ng second chance para makalakad. Ang amoy ng essential oils at ang tunog ng mga exercise balls ang pumalit sa amoy ng kahambugan at kasinungalingan ng nakaraan. Si Doña Corazon, na ngayon ay malakas na, ay naging aking patrones. The best revenge is success, Clarinia, sabi niya sa akin. Ikaw ang living proof na hindi kailangan ng apelyido para maging mayaman. Si Lionel Arceo naman, naging aking tagapayo. Madalas niya akong bisitahin sa Batanes, hindi bilang manliligaw, kundi bilang partner at kaibigan. Ang aming relasyon ay puno ng respeto at pagtitiwala, isang uri ng pag-ibig na hindi nanghihingi ng sakripisyo. Isang hapon, habang nakatanaw ako sa dagat, inabot sa akin ni Lionel ang isang official document. Ito ay ang final paper para sa kaso. Opisyal na. Tapos na ang lahat. Congratulations, Clarinia, sabi niya, at inabot niya ang kanyang kamay. You won the battle and the war. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay malamig at matatag. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang kilig na hindi tungkol sa pagnanasa, kundi tungkol sa koneksyon ng dalawang kaluluwa na nakita ang liwanag sa gitna ng dilim. Hindi ako nanalo, Lionel, sabi ko, nakangiti. Ako ay sumuko. Sumuko ako sa galit at pighati, at iyon ang nagpalaya sa akin. Ngunit may isang bagay pa akong kailangang tapusin. Ang liham ni Rafael. Pumasok ako sa aking opisina. Kinuha ko ang lumang papel na may sulat kamay niya. Binasa ko muli ang huling linya. Huwag kang maging bitter. Maging masaya ka sa wakas. I love you, I'm sorry. Ang pighati ay naroon pa rin. Ngunit ang galit ay wala na. Nagdesisyon ako. Tinawagan ko si Aling Rosita, na ngayon ay nagtatrabaho na sa isang orphanage. Aling Rosita, may ipapagawa ako sa inyo. Ipadala niyo kay Mirabel ang isang package. Ang package na yon ay hindi naglalaman ng paghihiganti, kundi ng isang kopya ng liham ni Rafael. Ang tanging bagay na makapagpapagaling kay Mirabel ay ang katotohanan na ang kanyang anak ay nagmahal sa akin, ngunit hindi nagawang talikuran ng kanyang shadow. Anino? Ang aking huling kilos ay ang pumunta sa gilid ng cliff sa Batanes. Ang hangin ay malakas, ang dagat ay maingay. Kinuha ko ang orihinal na liham ni Rafael. Hindi ko ito sinunog, hindi ko ito pinunit. Dahan-dahan ko itong pinakawalan sa hangin. Ang papel ay tila isang paru-paro na lumipad palayo, papunta sa dagat. Ang lahat ng alaala, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkukulang ni Rafael ay inilabas ko na. Tumingin ako sa paligid. Ang aking center ay puno ng buhay. Ang aking mga kamay ay puno ng purpose. Ang aking puso ay puno ng kalayaan. Ang huling tanong ay wala na sa akin. Ako ay malaya na. Lumipas ang 5 taon. Ang dangal ni Clarinia Healing Center ay lumago. Naging isang beacon ng pag-asa sa Batanes at sa buong Pilipinas. Ang aking mga kamay, na dati magaspang dahil sa pag-aalaga sa isang baliw na pag-ibig, ay ngayon ay nagpapagaling ng mga sugat ng iba, pisikal at emosyonal. Ako, si Clarinia Salazar, ay isang babaeng may yaman hindi sa pera, kundi sa purpose.
Si Selena Cruz ay natagpuang nagtatago sa Dubai. Ang kanyang buhay ay puno ng kawalang katiyakan. Ang pangarap niya na maging isang mayamang asawa ay naging isang bangungot, nightmare. Hindi siya nakulong, ngunit ang kanyang pangalan ay nakilala bilang isang fraud. Ang kanyang hiya, kahihiyan, ay mas masakit pa sa anumang sentensya. Si Doña Mirabel de la Vega ay nanatili sa kanilang mansyon na hindi na nabenta. Hindi siya gumaling at hindi niya naibalik ang kanyang boses. Ang pagbasa niya sa liham ni Rafael ay naging isang kalbaryo. Sa huling balita, ang kanyang mga mata ay tila nababalutan ng pagsisisi, ngunit wala siyang magawa. Ang karma ay hindi ang kamatayan, kundi ang paghihiwalay sa lahat ng kanyang kapangyarihan at kayamanan. Ang pinuno ng isang dakilang pamilya ay natapos sa isang katahimikan na walang karangalan. Ang tanong na laging bumabagabag sa akin ay, nakaalis na ba ako sa nakaraan? Isang hapon, nakatayo ako sa tabi ng lighthouse sa Batanes. Ang araw ay lumulubog, ang langit ay puno ng mga kulay kahel at pula. Sa tabi ko, nakatayo si attorney, Lionel Arceo. Naging bahagi siya ng aking buhay, hindi bilang kasintahan, kundi bilang partner at kaibigan. Siya ay ang matibay na bato sa gitna ng aking alon. Bakit ka bumalik, Lionel? Tanong ko. Para dalawin ang aking best client, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na respeto. At para malaman, pinatawad mo na ba talaga si Rafael? Tumingin ako sa walang hangganan na dagat. Ang pagpapatawad ay hindi isang desisyon, Lionel. Ito ay isang proseso. Pinatawad ko si Rafael nang ilipad ko ang kanyang liham. Pinatawad ko siya, hindi para sa kanya, kundi para sa kaluluwa ko. Hindi ko siya nakalimutan, pero wala na siyang kapangyarihan na saktan ako. Siya ay tumango. At si Mirabel? Sa kanya, ang hustisya ay tapos na. Ang pag-asa ko lang, sana makita niya ang liwanag bago siya mamatay. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong handang humingi ng tawad. At sa ngayon, hindi pa siya handa. Pero ako, handa na akong maging malaya. Kinuha niya ang aking kamay, isang gesture na puno ng kilig ngunit may respeto. Ang init ng kanyang palad ay lumukob sa aking kamay. Ipinagmamalaki ko ang ginawa mo, Clarinia, sabi niya. Ang iyong tagumpay ay hindi sa ari-arian, kundi sa paghahanap mo sa sarili mo. Walang romantikong wakas, walang kasal o hula sa hinaharap. Ngunit ang aming pagtingin sa isa't isa ay puno ng pangunawa at pag-asa. Ang aming pag-ibig ay hindi na isang melodrama, kundi isang pagmamahal na nakabatay sa paggalang at kalayaan. Ang aking paglalakbay ay tapos na. Nahanap ko ang aking pag-asa sa aking sariling mga kamay, sa aking propesyon, at sa dangal na matagal ko nang inakala na nawawala. Ang aking paglaya ay hindi galing sa isang lalaki, kundi sa pagpapatawad at pag-ibig sa aking sarili. Ang babaeng inabandona sa ulan ay ngayon ay nakatayo sa bukas na kalangitan.